Hi adventurous people! It's me, Rose, and for this video guys is pag-uusapan natin kung ano nga ba yung buhay ng isang OFW dito sa Dubai. Kaya naman tara, samahan niyo ako! So mga adventurous people, before nga din pala ako mag-start sa aking topic for this video is I would like to say thank you guys sa mga supporters ko dyan na laging nanunood sa aking mga videos na ina-upload sa aking page. And also sa mga hindi pa rin talaga naka-follow dyan, please do follow na din para lagi naman kayong updated sa aking mga uploads. And also share, comment, and react na din guys. So back sa ating content for this video, ang pag-uusapan natin ngayon guys is all about bakit nga ba yung isang OFW hindi laging umuwi at nagbabakasyon sa Pilipinas. For sure, madami ang curious and marami ang nagtatanong kasi nga 'di ba, lalo na sa atin na nasa Pilipinas kasi nagtatanong sila bakit hindi laging umuwi si bakit ilang taon na hindi pa rin nakauwi. So guys, sasabihin ko sa inyo ang mga ilan sa mga rason. And disclaimer lang din, ito ay base lang sa aking personal experience and also sa mga nalalaman ko din. Magbibigay lang naman ako ng mga ilan sa mga rason and that's really yung pinaka main na reason is yung budget. So when it comes sa budget guys, kung uwi ka ng Pilipinas is talagang marami kang iba-budget and kailangan mo siyang pag-ipunan. So, yan yung isa sa pinaka-rason guys kung bakit hindi nakakauwi yung isang OFW. Kasi kailangan mo mag-ipon. First, dito as working in UAE, mostly naman ng mga companies is nagpo-provide sila ng ticket na under na yan sa inyong contract. But then, sa mga iba naman is hindi sila nagbibigay ng free ticket guys na yearly or let's say yung iba naman is like yearly basis or after 2 years. Depende din sa company policy nila. But then, paano kung yung company na pinagtatrabuhuan mo guys is wala talagang free ticket? So, syempre, iba-budget mo yan. Included sa mga kailangan mong paggastusan pag uuwi ka ng Pilipinas. And yung second guys is yung allowance mo. Kung wala kang ipon, of course, wala ka ding allowance. Kasi nga, kung uuwi ka sa Pilipinas, hindi naman talaga pwede na wala kang dalang pera kahit man gaano kaliit, but then at least meron kang allowance, diba? Kasi pag nasa Philippines ka guys, syempre gagastos ka rin doon kung ano yung mga kailangan mong gastusin, even on the basic na food allowance mo is talaga naman na kailangan ng pera. So yan is syempre kailangan mo mag-ipon. Kaya naman, hindi rin talaga makauwi-uwi yung ating mga OFW kasi nga, pag hindi ka nakaipon, syempre, anong igagastos mo pag uwi mo sa Philippines? Next naman na rason kung bakit is yung about sa mga visa or processing nila. Kasi dito is, once naka-join ka sa isang company or nag-rejoin ka or lumipat ka ulit sa isang company, is hindi ka automatic na pwede na magbakasyon or mag-take ng leave, guys. Kasi dito is kailangan muna na pagtapos ka ng 6 months under sa provision mo. And then, that's the time na meron kang allowable or ikaw ay eligible na mag-leave. And then, meron lang din siyang specific na days after 6 months. But then, after 1 year naman ng service mo, is meron ka ng automatic na 30 days na leave vacation na pwede mo siyang kunin. Like for example, isang OFW is nag-join siya ulit sa panibagong company and then after a while is nag-join ulit siya. So yung count nun is from the original joining date mo talaga. So kaya din yung mga OFW is isa din yun sa mga rason kung bakit hindi sila nakakauwi sa Pilipinas. Like sa akin guys, so actually nung nag-join ako dito sa first company ko talaga is hindi siya talaga as in continuous. From the joining date guys is yung period na pinagtrabahuan ko talaga is around mga 9 months. And then also nag-join ako ng kabilang company kasi meron ako nakitang merong better opportunity. So, kasi hindi din ako nakauwi
ng dire-diretso. And also, meron ding mga rason and personal reason din tayo bakit hindi tayo nakakauwi. Like, for example, guys, ang isa sa mga rason din is kung meron ka namang mga priorities in life. Let's say, meron ka pang pinagagastusan, meron ka pang utang, and meron ka pa, guys, na mga kailangan bayaran. Syempre, mas uunahin mo yon kaysa naman magbabakasyon ka. Kasi nga, kung magbabakasyon ka, gastos, and also, gagamitin mo na lang yon instead na igagastos mo for vacation, is syempre, gagamitin mo na muna yon, guys, para sa mga iba mong other priorities. So, guys, sa mga nagtataka dyan, bakit ito yung kapitbahay ko hindi nakauwi after 5 years or ilang taon na talaga siyang hindi umuwi sa Pilipinas. Guys, merong kanya-kanyang mga rason ang isa sa mga OFW. And that's their personal reason. Kaya naman, kung curious kayo, ito na yung mga sagot at sinabi ko na sa inyo. And actually, guys, talagang before naman talaga kami magbabakasyon is meron din kaming pinag-iisipan and also kailangan talaga na i-manage if kaya mo bang magbakasyon. Kasi lalo na ngayon, 'di ba? Sobrang mahal na ng mga bilihin and hindi naman talaga pwede na hindi ka gagasto sa Pilipinas. Kasi lahat ng galaw mo doon is bayad, and also, guys, lahat ng mga bilihin ay, or I think mostly ng mga bilihin ay sobrang mahal na talaga, especially kung nag-grocery ka, 'di ba? So kailangan mo talaga ng enough na pocket money para naman within sa stay mo doon, let's say kung 30 days ka doon, so kailangan talaga enough yung finances mo doon na kaya naman sa budget. So guys, yun na naman talaga yung mga rason bakit hindi nakakauwi yung mga OFW natin. So guys, ito lang naman ang aking i-share for this video, and I hope you enjoy. And thanks for watching. Bye!